Mas malaki yung CF ng ating Pangulong Bangag, pero hindi nyo pinupuna kung saan napupunta ito. Mga gunggong. Masakit sa akin, Martin, hindi yung pagsira ng pangalan ko eh. Ito. Ang masakit sa akin, maalis mo man ako sa presidential race, hindi pa rin ikaw ang presidente. King ina mo. Walang buboto sa'yo. Please lang. Wala. Martin, harapin mo yung katotohanan. Walang buboto sa'yo. Senador man, vice president man, walang buboto sa'yo. Hindi ko nga alam kung mananalo ka pa ngayon sa Tacloban eh. Kasi magnanakaw. Ayun. Narito ang Balitang Pinoy TV. Yo, what's up mga Lods? It's Mega Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Napuno na po si VP Sara Duterte. Ukol po dito sa panggigipit po nito ni Martin Romualdez at ng bagong Pilipinas, bagong mukha po ni Bongbong Marcos Jr. At hindi na po niya natiis na hindi po magsalita about po nga dito sa mga kalukuhang pinagagagawa po nito ni Speaker Martin Romualdez. At magugulat kayo kung ano pong klaseng tao ito po si Martin Romualdez at saka itong si BBM na pinagtatanggol pa po ng mga tansong loyalista. Ibinunyag po ang kalukuhan nito ni Martin Romualdez dito nga po sa video na to ni VP Sara Duterte at yung mga nagsasabi pong wala na ang Pogo, total ban na. Etong tao lang po pala na to, tumatanggap na daw po di umano ng pera sa Pogo. O ito, pakinggan nyo mga tansong talangka. Bago nyo panoorin itong video na to, uminom po muna kayo ng gamot ninyo at baka atakihin kayo. Pinabayaan ko kayo sirain ng pangalan ko kasi I have nothing to lose. Sinira nyo na siya. Wala na siyang ikakasira pa. Tapos ganito ang gagawin nyo. Hindi ko alam paano nakakatulog ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Gabi-gabi, mahimbing ang tulog mo. Ganito ang bayan natin. Hindi, basta tumatanggap po VP ng pera. Okay lang po yan. Wala eh, ganun po talaga eh. Nabudol po talaga tayo dito sa bagong Pilipinas, bagong mukha eh. Bilyon ang nawawala. Tanungin nyo si Congressman Ungab, Chairman ng Ways and Means, Chairman ng Appropriations Committee. Tanungin nyo siya, paano nawawala ang pera? Paano nyo ginagel ang pera ng Department of Education? Ito, Martin Romualdez. special mention ka, Martin. Inattach nyo ang projects na hindi man lang dumaan sa paaralan, sa SDS, sa region, even sa central office. Basta na lang listahan ng mga congressman. 19 billion. Tapos, nung 1 billion na lang ang naiwan sa DepEd, anong ginawa nyo? Kinuha nyo ang 5 billion sa repairs, nilipat nyo para mukhang lumaki ang pera. Ito yung tinalakay po about po dyan sa budget po ng DepEd nung siya po ay DepEd Secretary pa si VP Sara Duterte. Na yung pondo nga daw po, iminamanipula daw po nito nila Martin Romualdez at yung isa niyang ulupong na kongresista. O, di ba? Pwede pala yun i-transfer yung pera sa repair tapos ililipat sa DepEd para hindi mahalata. Pwede pala yun. Pero yung mga nag-iiyak-iyakan dyan ng mga tansong talangka about CF, hindi nyo napapansin, mas malaki yung CF ng ating Pangulong Bangag, pero hindi nyo pinupuna kung saan napupunta ito. Mga gunggong. Martin, Martin, nangangampanya tayo. yung revelasyon ni VP Sara Duterte nung panahon ng kampanya. At ito, mukhang tuta na ang amo-amo kay VP Sara Duterte nung panahon na iyon. Nakasakay tayo sa eroplano. Magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka, puti na ka, Oy. walang pera. Yan na napapala mo na mura ka ni VP Sara. Kasi, ano sabi mo? Giom-om ni Lisa Marcos o ni BBM ang kwarta. Mga lodi, yung parang iniipit o kinain ni BBM daw po at saka ni Lisa. O, ito pa. Walang pera sa kampanya kasi hindi nagbibigay si BBM at si Lisa. Grabe. Hinigipit nila, kinukuha nila lahat ang pera. Reklamo ka ng reklamo sa akin. Anong sinabi ko sa'yo? Huwag ka mag-alala. Lahat ng gusto tumulong sa akin, ipapadala ko sa iyo. Kunin mo lahat. Grabe, ang bait ni VP Sara Duterte, no? Nagreklamo ka kay Medi Poblador kasi tumatanggap ng pera. Ano sabi ko sa'yo? Kausapin mo si Medi, kunin mo lahat ng pera. Lahat ng makuha mo na gustong tumulong sa akin, kunin mo, gastusin mo. Ano sabi ko sa'yo? Pasensya ka na, wala ka ng pera. Ano sabi mo sa akin? Ito. Sabi mo sa akin, okay lang, pag nanalo kayo, babawiin ko lahat yan. Yan, babawiin na po lahat ni Martin Romualdez pag nanalo po. Hindi ko naman alam, ang buong akala ko, babawiin mo sa negosyo mo. Legitimate businessman ka naman eh. Mina, pagsira sa kalikasan, legitimate na pagsira sa kalikasan. Mga negosyo ni Martin Romualdez ha, ni-reveal po ni VP Sara Duterte. At kayo naman mga tansong talangka, panay puri dito. Negosyo mo, media, negosyo mo. Ano pa bang mga negosyo ni Martin Romualdez? Sulat niyo yan lahat. Media, mga lodi. Ito po yung nangyayari sa amin ngayon eh. Yung nabablackout po yung balita dahil nga po dito sa media.
Kala ko magninegosyo ka lang kasi businessman ka naman. Hindi ko naman alam, binubulsa mo, ibubulsa mo, kakamkamin mo ang legal na pera at illegal na pera. Anong ibig sabihin nitong legal na pera at illegal na pera na kinakamkam daw po di umano ni Martin Romualdez? Ito po yun mga idol, makinig kayong mabuti. Tanggap ka sa illegal, tanggap ka sa Pogo. Pinaalis Nyo lahat ng kompetisyon ninyo, naiiwan ang Pogo mo. Ayun mga Lodi, ito yung tinalakay ko noong nakaraan na sinabi ni BBM na total ban daw po ang Pogo sa ating bansa at kayo namang mga uto-uto, palakpakan kayo. Pero kitang-kita naman natin na ang dami pong naglabasang mga billboards na mga scatter. Tinanggal lang naman po pala daw nila ang kompetensya ni Martin Romualdez dyan sa Pogo. Di ba nga sinabi ko sa inyo, hindi po total ban ang nangyari sa Pogo. Pinalitan lang po nila ito ng pangalan at totoo nga po talaga ang ating natuklasan. Ngayon, mga tansong talangka, dati na tumatanggap tayo ng bilyon-bilyon na tax dyan po sa Pogo, ngayon nasa yung tax na tinatanggap ng gobyerno dito po sa Pogo. Tinago, di ba? Pinalitan yung pangalan para hindi kayo maghanap. Mga bulag talaga kayo. Tanggap ka, Pogo. May nagsasabi pa, tumatanggap ka sa smuggling, sa droga. Kaya pala gustong-gusto nyo itong Martin Romualdez at saka itong Bagong Pilipinas? May protector pala ang mga ano ngayon? Bangag? Tapos kuha ka dito sa National Treasury. Akin ito. Babawiin ko lahat. Suga pa, no? Mukhang pera, no? Ito na, revelasyon ni VP Sara Duterte. O, yung mga nag-iinit dyan. Ito pa, tuloy pa natin. Masakit sa akin, Martin, hindi yung pagsira ng pangalan ko eh. Ah. Ang masakit sa akin, maalis mo man ako sa presidential race, hindi pa rin ikaw ang presidente. King ina mo. Ha? Walang buboto sa'yo. Please lang. Wala. Naril to katuloy Martin Romualdez. Wala naman talaga may gusto dito. Sino ba may gusto dito? Maging pangulo to, maging kongresista, maging kung ano-ano mang posisyon itakbo nito. Wala. Kung di yung pera mo lang talaga. Dito sa amin sa Davao City, ano lang ang gusto nila? Yung ayuda ninyo. Kayo nila, Nograles, ayuda lang talaga pero hindi kayo gusto mamuno dito sa Davao City. Yun lang talaga, Martin. Wala nang iba. Yan ang sabi ni VP Sara Duterte. Ito pa. Hindi ka nga dumadaan ng contest eh. Kasi wala kang kalaban sa Tacloban. Yun. Kasi binibili mo, pinapakidnap mo, hinaharas mo ang mga kalaban mo. Grabe pala yung ginagawa nito ni Martin sa Tacloban. Hindi ka dumaan ng contest. Ang alam mo lang, kasi mayaman ka, bibilhin ko lahat ng tao ng pera. Yun yung nangyayari ngayon mga idol. Alam ko, medyo malalim tong sinasabi ni VP Sara Duterte. Pero hindi ito magsasalita ng ganito kung hindi niya alam ang sekreto nitong taong ito. At ito naman talaga nangyayari sa ating bansa, mga Lodi, no? Ginagamitan ng pera, binibili po yung mga tao para po sa mga ayuda, bigas, etc. para po sa boto. Ginawa po ninyong legal ang vote buying dito ngayon sa ating bansa. Na yan po ang iniwasan ni Tatay Duterte nung siya po'y nanunungkulan. Hindi po pwede yung mga ganyan. Pero ngayon, binalik eh. Tuwan-tuwa naman po yung mga uto-uto. Kaya hanggang ngayon, naghihirap pa rin kayo. Dahil hanggang ngayon, umaasa kayo sa ayuda ng gobyerno. Hindi pang matagalan yan, mga idol. Yung ayuda-ayuda. Okay lang natanggapin nyo yan. Pero kapag naupo tong mga taong to, ito na nga, sinabi ni VP Sara Duterte na sabi niya nung kampanya, kapag nanalo daw po, ibabawiin. Akala daw po ni VP Sara Duterte, sa negosyo babawiin. Yun pala yung pera ng taong bayan ang binawi. Anak na tinapay to si Martin. Tuloy pa natin. May pobriman mong tanan, Oh. kwarta na may inyo. There is nothing in you except money. Totoo Yan to. lang. Martin, harapin mo yung katotohanan. Walang walang buboto sa iyo. Senador man, Vice President man, President man, walang buboto sa iyo. Hindi ko nga alam kung mananalo ka pa ngayon sa Tacloban eh. Palamang hindi na. Sinong gusto? Lahat sa buong Pilipinas ang ibalik ka sa Kongreso. E di lahat ng tao pupunta yan doon sa Tacloban, mangangampanya yan sa kalaban mo. Ito, real talk to. Hindi naman po dumaan ng contest to si Martin. Puro lang po panglaladla ng pera ginawa nito ng kampanya. Daming pera no? Ito pa. Kasi magnanakaw. Ayun. Hindi ka dumadaan sa audit. Pamilya ba to ng mga M? Ng mga Magna? Ito si BBM, yun din yung tingin ng mga tao sa pamilya nila Magna eh. O, tuloy pa natin, di daw dumaan ng audit ha. Milyon-milyon, buwan-buwan. Certification lang ng congressman. 1 million, 2 million, pirma lang. Alam nyo, bakit alam ko? Kasi may MA din ako. May MA ako sa DepEd, may MA ako sa OVP. Yari. Pero sa amin, sa akin, nire-require ako ng resibo ng COA. Pero alam ko, certification lang ang kailangan. Pero nagko-comply ako. Bigay nyo lahat ng resibo. Pero ikaw, pirma mo lang. Hindi mo nga ata pirma yan. Pirma lang ng staff mo yan. Milyon-milyon dyan sa Committee on Accounts. Lumalabas ang pera. Pirma nyo lang. Yung mga nagsasabi dyan na about dun sa
budget ng CF, ito yung matinding revelasyon. Pirma lang daw po nila ang kailangan para makalabas ng pera sa kaban ng taong bayan. Ito, si BBM, hindi nyo sinisita kung saan napupunta yung CF niya na mas malaki po ng dihamak dun sa CF na iniiyak nyo kay BP Sara Duterte nung tumatanggap pa po siya ng confidential fund. Bakit hindi nyo tinatanong yung CF nitong BBM na to, saan napupunta? Saan niya ginagamit? Etong kay Martin Romualdez, lahat ng mga kongresista merong CF yan Bakit hindi nyo tinatanong at katangi-tanging ang opisina ni BP Sara Duterte ang inyong tinutuligsa about CF? Paulit-ulit niya sa Quadcom hearing, CF, yung Davao Death Squad. Ano, tinapay kayo? Ano mapapala nyo dyan? Di ba walang iuunlad ang ating bansa? Sa mga pinagagagawa yung kalukuhan dyan po sa investigasyon na walang kwenta, anak na tinapay kayo dyan. Magtrabaho kayo ng maayos para umunlad ang bansa. Sino ang nag-audit ng confidential funds ng Office of the President? Oh, ito. Wala. Wala, nag-audit. Yan ang Pilipinas. Yan ang bagong Pilipinas. Kriminal ang speaker. Bakit kriminal? Ito po. Bakit ko nasabi kriminal siya? Basahin niyo yung kaso niya sa United States of America. Hindi ba basahin ng mga talang-kayan? Ayaw nila nang nakakarinig ng negatibo sa kanilang mga idol Pero yung kaso na yan, totoo yan Hindi lang binabalita dito. Blackout po yung media about dyan. O, ito pa. Sinungaling, Presidente. Idol nyo, sinungaling. Double whammy pa. Hindi lang siya sinungaling. Hindi pa siya marunong maging presidente. Nagpresenta ka na magiging presidente ka, tapos hindi ka pala marunong. Hindi ka naman pala marunong maging presidente. Kaya pala yung flood control project, pinabanggalan ng barko Kaya pala yung tinanim nyo, inanin nyo agad dahil hindi ka marunong maging presidente, BBM. Tama ba to? Yung idol nyo, hindi marunong maging presidente, turuan nyo naman. Daming marunong dyan yan, nag-init ulo nyo. Dahil sinampal kayo ng katotohanan ni BP Sara Duterte na ganito katalamak ang korupsyon sa pamamahala po ni BBM at itong speaker ninyo. Nasa sa inyo na po yan mga idol kung magpapauto kayo dyan po kay Martin Romualdez na tumatakbo po sa kanilang lugar ngayon bilang kongresista yata. Kayo na po bahala kung gusto nyo makulimbat ang pera ng taong bayan pag pinaupo nyo po ito. Okay lang naman tumanggap kayo ng pera pero wag nyo naman po sanang isa lang alang po ang ating kinabukasan dahil lang po sa maliit na halaga. Ako po'y naninindigan sa pamilya Duterte lalong-lalo na po kay BP Sara Duterte noon at hanggang ngayon Duterte pa rin kahit ano. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman